Hi! Gusto ko lang mag-share sa inyo kung bakit ang mga mayayaman ay mas lalong yumayaman at tayo naman mga empleyado ay sure naman na may 15-30 tayong sweldo. Bakit hindi ganun kalakihan ang ating mga kinikita, hindi natin nadodoble? Lagi nating sinasabi na ang ating sweldo ay pang-survive lang. So ang video na ito ay tungkol sa lihim ng mga mayayaman at hindi ito itinuturo sa ating trabaho. Meron akong 4 na bagay na ni-discover na ngayon lang. Kung na-discover ko lang ito nung bata-bata pa ako at kagagraduate ko, nagamit ko ito siguro para madouble ang aking income at mas mapalawak pa ang aking kakayahan at energy. So panoorin mo ang video na ito para pag nalaman mo to, agad mo tong magagamit sa iyong pag-earn ng money, pwedeng madouble ang iyong pera kahit empleyado lang tayo. Malala ko nitong last week, nakapanood ako nung classmate ko na businessman. Ang tanong niya, sabi niya dun sa vlog niya, kikita mo to? Sabi niya, dun sa may tinuturo sa video niya. Kita mo to? Yung Jollibee. Sabi niya, gusto mo bang magkaroon ng Jollibee? So sabi ko, sinong ayaw magkaroon ng franchise na Jollibee, di ba? Pero sabi niya, hindi ka magkakaroon ng Jollibee. Oo nga naman, empleyado lang din naman ako, hindi ko kakayanin yan. Kung, sabi niya, number 1, kung hindi ka marunong mag-distribute ng trabaho. Pangalawa, wala kang sistema sa iyong negosyo. Unang-una, sabi ko, wala akong negosyo. Pangalawa, hindi ko kayang i-distribute ang trabaho ko kasi empleyado lang ako. Pero isang tumatak sa utak ko na ang sabi niya, para magkaroon ka ng distribution of work at magkaroon ka ng sistema at magkaroon ka ng isang negosyong Jollibee, sabi niya, magkaroon ka ng leverage mo sa buhay mo. So, dun ko na-realize na leverage, ano to? Napasearch ako. So, malala ko nung mga nag-aral pa ako ng physics, tapos binanggit ng teacher ko yung word na lever, diba? From the word leverage, na gagamit ka ng simple machine para mas mapapagaan mo yung isang bagay. Halimbawa, yung bato, ang bigat, di ba? So, gagamit ka ng wheelbarrow para mas mabubuhat mo ng mabilis at may dala mo yung bato sa kabilang lugar. So, yun yung parang naisip ko from the word leverage. Pwede natin magamit yung leverage sa buhay natin na para ma-double yung income, mas mapalago pa yung ating pinagkakakitaan. It gives me idea ngayon na sabi ko, anong meron sa akin na bilang isang empleyado na I don't have others people time, hindi ko kayang bumili ng oras ng iba at hindi ko mapapabilis na umutang sa bangko para i-revolve ng i-revolve. Kasi nga, isa lang yung pinagkakakitaan ko at active income. So sabi ko, meron tayong mga resources na pwede kong magamit agad-agad. Number 1, sabi ko na pwede kong ma-expand yung leverage ay money leverage. Diba? Pag meron tayong pera at kumikita na tayo, may chance talaga tayo na i-double yung money natin sa simple lang na savings. Always sabi nila, savings, invest, grow. Every time na meron akong kinikita, nagsisave talaga ako ng 10% out of it. Pero nitong mga nakaraan, nasabi ko, kailangan kong mag-save actively kasi I want to invest my money. Itong money mo, pinagana mo pa ito para magkaroon pa ng another source of income. So, ibig sabihin, pinagana mo yung pera mo, lineverage mo yung pera mo on your advantage. Pag nag-save ka, invest, ang tanging gagawin mo is to search or aralin ang basic investing. Pangalawa na pwede nating i-leverage ay content leverage. Kung meron kang skill, meron kang alam, idaan mo sa video, sa YouTube video na ganito. O kaya'y pwede mong gumawa ng isang info products wherein hindi mo kailangan ng malaking kapital. It's just your time and then kailangan mo lang ng Canva or Word, itong Microsoft Word, i-PDF mo, ibenta mo. That is, ganun ka bilis kumita because on your late 30s, 40s, you have already your skill na pwede mong i-content, gawin mong ebook, gawin mong video. And pag once na nagawa mo, sa umpisa, mahirap talaga siya. But in the long run, matatapos mo siya ilang buwan, ilang taon, pwede mo na siyang ibenta and hindi mo kailangan ng tao para magbenta para sa'yo. And that product works for you and you can double your income. Pangalawa na leverage na nakita ko is yung ating system leverage na pwede nating, system leverage is hindi mo kailangan ulit ng tao. In our tutorial, in our simple tutorial, ang ginawa namin is gumawa kami ng FB page. Sinet namin na may chatbot na pag may nagtanong yung frequent asked questions na mga parents nagtatanong, may
agad may autoresponder na sumasagot. Where is the system there? Ibig sabihin, wala nang nagmamanipulate na iba, may sasagot. Kung kailangan nila ng human touch or sasagot na tao, so there, dun lang ako sasagot. Nabawasan yung oras ko sa pagtatrabaho, so nagkaroon ako ng sistema. So system leverage gamit ang technology. And many more. So hindi mo kailangan bantayan ng 24/7. So ang action na pwede mong gawin dun is simulan mo lang yung sistemang sobrang liit kung meron kang pinapatakbong konting negosyo, konting business, or whatever system na gusto mong mangyari. Dun para pagkaroon ka ng another income. Isa pa na pwede kang mag-double ng income is skill leverage. Yung bang palakasin mo lalo yung skill mo, ito yung hanapin mo kung saan ka magaling, di ba? Halimbawa, magaling ka, magkaroon ka ng verbal genius, magaling ka sa communication, o kaya magaling ka mag-gitara, magaling ka sa music, galingan mo pa na pag ginalingan mo pa lalo is meron ka ng edge sa iba na halimbawa, magaling siyang magpiano. Ano pa ang difference nyo bakit mas magaling kang mag-play pa ng piano? Pag sinulusyonan mo yung problema ng iba in just an hour or just a month, babayaran kinila ng doble kaysa dun sa galing niya. You double it down yung skills mo. Ibig sabihin, kung sila binabayaran ng 100, pwede kang mabayaran ng 200 to 300. So, na-upskill mo, na itaas mo yung kita mo. That is a leverage. Now, pag you're earning, save ka, and then you invest. After nun, pag na-invest mo, palaguin mo ng palaguin. So, aral ka ng aral. Sabi nga, the more you learn, the more you earn. Naniniwala kasi ako na pag itong leverage nito, sikreto ito ng mga mayayaman. Bakit? They have 24 hours also, the same as sila kaya nilang mag-hire ng others people time, and sa atin naman, we can use our small resources na palaguin yung ating sources of income. Ang kalaban natin kasi dito is, sasabihin natin, napakadali naman yan, pero ang hirap gawin. The number one na kailangan natin palaguin is our consistency. Even na ayaw mo nang gumalaw, remember this, hindi ka bumabata, ikaw ay tumatanda. If you are in your 30s, 40s, gumalaw ka na because your energy is in peak. Pero kung bumaba na yung energy mo, dun mo lang malalaman na wala ka ng oras, wala ka ng kakayahan. This time is the very best time na kailangan mo nang use your energy to make money. So, yan lamang po. If you learn naman, please don't forget to like, share, and subscribe. And see you po on my next video. God bless po!